ayan mga kapiks. Sabado na at ngayon po yung araw ng coronation day ni Ate Patpat. So, kauho pa lang po ng ulan at ngayon pa lang din po kami aalis papunta doon sa bahay ni Kuya na mag-make up po kay Patpat. So, hindi ko naman po gagamitin yung motor. Umaandar naman po yun dahil pinaandar ko po kahapon. Sabi ko, commute na lang tayo papuntang Rotonda. Tapos, pag matapos kong make-upan si Patpat, pag ready na po siya, balikan ko naman po si Ate Ezra. Then, inutusan ko po siyang magsaing ng kanin para madala po namin mamaya doon sa coronation night nila Patpat. Ma'am, karigo ma'am ha? Ano na Pat? Ano na Pat? Papunta na po kami doon sa bahay ni Kuya. Ayan, baha. Ni Patpat. Pag-iingay, hakabayin ka slide. So, dito po sa likod ng simbahan ng iglesia. Nakapagawid din po kami. Yung pants ko pa naman po puti. Baka may blue nga pants sa kayanan. Umilipit po ng simbahan ng iglesia. Ha? Bawal eh. So, alas 12 na. Dala na rin po namin yung damit ni Patricia. Pati yung shirt, patbuho. Bilihan. Bilihan man, makagi man. So, ayan mga kapik, sinimulan na pong make-upan si Patricia. So, kanina pagdating po namin, meron na pong nauna sa kanya. Dahil, yung sabi po ni Kuya, 11:30 kaming pupunta, yun nga ho, umulan ng malakas kaya medyo na-late po kami. So, bali, siya po yung last na minik-upan ni Kuya. So, yung nauna is sa senior ball po yun. Kasabay po yun nila, Boss Angel. So, ayan, kinulot po muna yung buhok ni Patricia before po siya sinimulan ni Kuyang lagyan ng makeup. So kaya ayan, naka voice over po tayo dahil may music po sa bahay nila Kuya. Buti nga ho mga kapiks, slight lang po yung makeup ni Patricia. Pag sinasabi niya pong pag sinasabing smile ni Kuya, parang ako din po nag-i-smile. So, mayroon po si Kuyang helper. Yun po yung taga ayos ng buhok. So, yung isa, ayan, nagbihis na po siya mga kapiks.
Hindi pa po yan nalagyan ng lipstick, tapos ng eyelashes. So yun nga, hindi ko po pinalagyan si Patricia ng contact lens. Gusto naman po ni Kuya, sabi ko wag na ya. Ayaw din ni Pix. Then ayaw ko din po kasi baka ano po yung mata ni Patpat masira. So, ayan. Yung isa naman, yung nasa likod, inaayos na naman yung buhok. Yung ano po dyan, malikot po si Patpat, lagyan ng makeup pag may nag-uusap sa likod, tumitingin siya doon. May time po na hindi niya naririnig yung sinasabi ni Kuya kasi yun nga, may music po sa isang kwarto na banda po dito sa kaliwa ni Patpat. Mag-aano na po dyan mga kapix, yung oras dyan alauna na. At timing po talaga, malakas yung ulan. Kasi yun nga ho, kaya po tayo naghanap ng bagong magme-makeup dahil wala na po yung kinukuha ko tuwing kailangan pong mag-makeup ni Ate Ezra. Kaya ngayon, first time po ni Ate Patricia na mag-makeup ng ganyan. Tapos yun nga ho mga kapiks, apurado po yung ano ko kanina kasama. Yun nga ho si Patricia, yung princess ko. Sabi niya, ma, anong oras na? Kasi yun nga magti-12 na, hindi pa po siya nasimulan lagyan ng makeup. Sabi ko okay lang kasi alam naman ni Kuya yung oras. So nakaano na ni Kuya kung anong oras matatapos yung pag-ayos sa kanya. Wow, ang ganda. Tatawa ko po dyan kasi nilagyan po siya ng eyelashes. Sabi niya, ma, parang mahuhulog siya. Sabi ko, okay lang yan kasi first time mo, kaya hindi ka pa sanay. So, yung kilay niya po medyo binawasan lang ni Kuya ng kasi naka-shape naman daw. Binawasan lang po sa taas, tsaka dito sa baba. Mahirap po talaga mag-video pag may sounds mga kapiks. So, bali 3 lang po silang minake-upan ni Kuya. So, siguro, pinapunta kami ni Kuya ng 11:30 kasi yun nga, mayroon pa siyang ibang nalagyan ng make-up. So, ayan, ngayon ay Sunday. Kape po tayo mga kapiks, na lit po yung voice over natin. Ang galing po talagang mag-makeup ni Kuya. Sabi niya, kulay pink daw yung ni Patricia kasi. Yan nga ho, ay baby pa daw siya. Yes, baby a girl. So, timing din po kahapon mga kapiks. Saturday. May message din po sa akin si Madam Raquel. Yun nga ho, happy Valentine's, belated happy Valentine's po sa lahat. Minessage niya po ako ng 6 AM, sabi niya, punta na lang kayo dito sa bahay ng 1 PM dahil birthday daw ng anak ko. Sabi ko, ay, narong timing. Tapos, yun nga din ho kahapon, birthday din po ng anak ni Ate Aiza na pinanganak ko po. 1 taon din po yun. So, hindi din po kami nakapunta doon kahapon. So ngayon, sabi ni Ate Lani, kasi yun nga ho, doon din daw yung mga anak niya sa birthday kahapon doon kina Madam. So may nauwi daw na na cash pa premyo, tapos may party bag daw. Sabi kong kung hindi na timing yung coronation kahapon, baka nandun din po kami. Tapos ngayong araw naman po Linggo, pinapabalik daw yung mga bata dahil maligo naman daw sila ng doon, swimming pool. So, magchichika lang po muna tayo kasi medyo mahaba po yung
Medyo mahaba po yung oras sa pagme-makeup kay Patpat. So sabi ni Ate Lani, marami daw nadala yung mga anak niya pag uwi kagabi. So ayan, dyan po medyo naiinit na po yan. Yung pagkaupo niya po para po siyang nadasok. Hindi na po yung pag niya. Pag upo, tapos sabi niya, ma, makati daw yung ilong ko. Ang dami lang pong ni Patpat nung time na nilalagyan na po siya ng makeup. So, yung nasa likod, po yun, next school year, magka-college na po yun. Kabatch siya ni, Boss Angel. Ayan. Po, nilalagyan ng, ng lining para tumaas yung ilong tignan. Para medyo mataas yung ilong niya. Seryoso pong mag-makeup si Kuya. At yung accessories niya pala mga kapiks, akala ko po yun kasama na or sa amin na yun pala ibabalik namin kay Kuya. So worth it po yung aming 1.5 dahil maganda po yung kinalabasan ng makeup ni Patricia. Dalagang-dalaga na po siya doon sa kanyang etsura. Ayan. Nasa kilay naman po sila. Yung kilay niya po medyo manipis pa kasi yun nga ho, bata pa po siya. Kaya yung binawasan ni Kuya sa lang, sa ibabaw, tapos dyan dun sa baba. Wow, pretty. Matangos na po tignan yung ilong ni Patricia. Tapos yung isa doon, ayan, nilagyan na po ng lipstick. May music na naman dito. So nakaalis po si Patpat dyan kina Kuya. Alas 3 na po yun. So yung time po namin na hindi po na natuloy. Doon na po kami nag-start, alas 4 na po. Or alas 4 na siguro yun. So ayan, pasensya na po kayo sa aking voice over. Maganda po talaga sana pag nagsasalita lang kaysa mag voice over. Wow. Yun yung isa, inaayos naman yung damit. Kasi medyo maluwag po yung foam na nasa dress niya. Kaya ina-adjust. So buti na lang po yung damit ni Patpat, kasya lang sa kanya. Wala kaming masyadong problema sa suot niya kahapon. So yan, sa lips naman ni Patpat yung lalagyan ng lipstick. So di ko po alam kung ano yung tawag dyan kasi di ko din po alam paano yan gamitin. So pagkatapos po niyan, yan nga ho, pinagbihis na po siya ni Kuya para maayos naman po yung buhok niya.
Ang bilis po ni Kuyang mag-makeup mga kapiks. At maganda yung kinalabasan. Mew. Ayan, malapit na po matapos. Malapit na. Seryoso po si Patpat. Dahil iniisip niya po yung oras, kung anong oras na yung isa doon nilagyan ng ano sa mata. Kaya ayan. Nakapikit yung mga mata niya. Wow! Ang ganda ni Patpat. Pew. Wow! Sabi kong Ismail. Ismail, isend natin kay Papa. Ang daming ano po ni Kuya. Mga ginagamit na hindi ko alam kung ano yung pangalan na kapiks. Yan po pag walang alam sa makeup. Sa mga material ng ano pang paganda. Kasi ako kahit kumuha pa ako ng rejuvenating kay Rose Ann, paminsan-minsan ko lang din pong gamitin dahil nakakatamad. Naiisip ko lang po gamitin pag mainit na mainit. Pag wala, pag hindi ay wala. So yung isa, ayan, ay nilalagyan pala ng eyelashes. Ayan si Patpat. Malapit na siyang matapos, malapit. Maganda na po yung kilay ni Ate Patpat. Wow! Dito mga kapiks, nabihisan ko na rin po siya. So, waiting pa po. Maayos ulit yung buhok niya. Ikukulot ulit kasi medyo ano po siya sa ibabaw. So, yung isang pair, ayan. Picture taking po muna sila before umalis. So, waiting na po yan sila sa binok nilang Maxim papuntang hotel. At ayan, inulan na mga kapiks. On the way na po kami sa Binyo at yun nga ho, umulan po ng malakas. Basang-basa na po yung ating princess. Masisira ang makeup ng dahil sa ulan. Dito lang po ito sa sa may Rotonda banda. Doon po kami sa Talipapa. Sa may Larayan. Sana wala pa pong music doon dahil kanina yung pag-makeup ko sa kanya i-mute ko po yun na kapit. Basa na ba? Basa? Ha? Ano po yung mauram kita? Yan ngayon pa yung pwede mauram niya? Paglusad la. Iniram ko po yung kwintas niya. Ganda ng ating Ate Patpat. Ay, buhok. Ito na po tayo sa Talipapa. Ayan, may music. Ano ba yan? So, ayan. Mute ulit po tayo mga kapikso. Dito, waiting na po kami sa ilang candidates dahil hindi pa po dumating. Then, yung iba naman po na mga teacher and officer is nag-prepare pa po sa mga flowers, sa trope, then sa sash. Inaayos pa po nila doon sa
table. Ayan. Hindi pa po gaano madami yung tao. So, ayan. Nag-arrange na po sila mga kapiks. Stacy ko nung tuti. Ate Stacy ti. Ano tigin tutulos? Kaya ano? Gusto niya ang standard, sir. Kaya na lang po wala sa iyo. Mabugat. And Valentine's Day with our family, friends, and loved ones. It is perfect time to greet someone with warmth as well as appreciate the love in our lives we often take for granted. During this season of love, people take time to slow down and enjoy the simple things, to celebrate and embrace meaningful and worthwhile activities. A time of remembering the past and looking forward for our future. Today marks a momentous event that I'm sure everyone will enjoy and cherish. To our school head, Ma'am Vivian G. Sculptor, teachers of Manlorit Elementary School, and to our SPTA officers, supported parents, barangay officials, and to our future. So, ayan. Start na pong tawagin sila. Tag isa-isa. So, siya po ay wala siyang partner. Naghanap lang po ng ibang escort. Siya po ay ika-6. Ika-6 runner-up po yan, mga kapiks. So, yung escort niya lang po is ka-neighbor lang nila. Pero doon din po nag-aaral sa Pustanis at ayan, si Ai ika-5 naman po siya. 5th runner-up. Papay, balik isaro daw. Really? Susas siya. Nagluluto ka pa ngayon. Yung paso ko, kay sayang. Alam ko Ayan. kilabog. Para So, yung- nagpapagudinin. So, yung naka-blue naman po, ika-4th po yun. Pero yung bilang naka-ano po siya. Ay, oo, ika-4th. Si Chloe. Ayan. Ikaw na. So, si Stacy, ika-3rd po siya. Medyo nahihirapan po siya si Chloe dahil sa ano po, sa petticoat na suot niya. Ayan. Si Stacy naman po yung tinawag. Pangaon. Yung tablet. Kaya didiray. Medyo ano po dyan si Stacy sad. Na bibigatan po siya sa damit niya. Ayan, hinawakan na po ni Jacob yung gown ni Patpat. Dahil sumasayad siya, mga kapiks. Ayan po yung cameraman. Camera woman. Ayan po yung first place. Nahirapan din po sa suot niyang gown. Mabigat din po, mabigat.
that is, dili ko lang nayayak nun ang project, basta may dali ng mga projects na hihimuon ng school. So, I can see the support of the parents, the relatives, ang mga kasangkayan, bisan diri na halos kilala, nakabuling iniling na ato ng eskwelahan, and to realize this activity today. Looking at the children, this will become their memory to live with them the entire life. Kay diri ka mag-princess every day and every school year. So, Sabihin natin mga intermission number. Let's proceed. Okay? Let's call Kitlin Mahilong and her score, Jomar Mahilong. So, ayan. Nagbigay na po sila ng sash at trope. So, yung escort mga kapiks, meron din po silang sash. Pero itong bata, iwan ko po ba't walang suot. Ayan na po yung ika-11.